Matinding akusasyon ang binitawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos niyang pangalanan si Congressman Zaldico bilang kabilang umano sa sindikatong sangkot sa flood control corruption. Si Margot Gonzalez magbabalita. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mas mapagkakatiwalaan ang ginagawang investigasyon ng Senado kaysa ng Kamara kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Magalong, may malaking sindikato sa kontrobersiya kung saan sangkot umano ang ilang kongresista, opisyal ng DPWH at mga kontratista. Inilutang niya si dating House Appropriations Chairman Zaldico bilang isa sa mga pangunahing personalidad sa nasabing grupo. Wala kaduda-duda naman marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Zaldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, hindi ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Di ba? Nakakalungkot isipin. Hindi ko alam, baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan, di ba? Ayon kay Magalong, nangyayari ang sistema ng korupsyon sa pagitan ng mga kongresista, mga taga-DPWH at mga kontratista. Magkakasabuat daw ang mga ito. Sa testimonya ni Curly Vizcaya sa Senate hearing, sinabi nitong nasa hanggang 25% ang napupuntang kickback para sa mga kongresista. Ayon kay Magalong, tugma ang impormasyong ito sa mga ulat na kanyang natanggap. Consistent do sa mga binabanggit sa akin ng ibang mga contractors din. At yung mga ibang membro ng DPWH, very consistent. Kita mo yung mga binabanggit ko na hatian sa porsyento at magkano na lang naiiwan. Iba-iba nga lang yung porsyento. Iba-iba kasi depende sa project yan. Kung dun sa project natin, depende rin sa markup sa project. Let us say sa Cat's Eye. Ang laki-laki ng markup yan. Isipin mo, bawat piraso, 9,900 o 9,000, sabihin natin 9,000. Almost 10,000. Ilang milyon yung binili nila. Kaya they can demand about 30-40%. Ganon din yung ibang project na rock netting. Ang laki-laki dyan, 40%, 35%. Sa flood control, kanyan siguro mga nandun sa range yan, 20-25%. Dahil dito, napipilitan umalong gawing substandard na mga kontratista ang ilang proyekto. Ang nasa lower rung ng ladder, yung contractor. Kasi nga, yung contractor, hahabulin niya. Hahabulin niya yung binigay niya, yung porsyento. Kasi hindi naman kasali yan sa program of work yung porsyento binigay niya. Kaya nangyayari, doon sa project niya, ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo. How are you going to execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami substandard. Dagdag ni Magalong, maaaring gawing state witness ang pamilya Vizcaya, bagay na tinutulan naman ni Pasig City Mayor Vico Soto. Hindi dahil kriminal ang isang tao, hindi na siya credible na witness, di ba? Tingnan mo yung nangyari kay Al Capone, di ba? Sino ba yung main witness sa kanya? Easy Eddie. Easy Eddie has been a criminal. Siya yung accountant, siya yung finance, siya yung budget officer, kumbaga, di ba? Siya ang finance officer. But he testified, no? And credible siya. And that's the reason why Al Capone was sent to jail and convicted as well, di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin porket criminal na, hindi na pagkakatiwalaan. Siguro may reason si Mayor Vico kung bakit niya binanggit yun. Pero sabi ko nga is we have to validate kung ano yung mga statement ni Vizcaya. And the only way we can validate that is through, the employment of investigators to do that. Ayon kay Magalong, gusto niya nga imbitahan sa House hearing dahil nandoon ang kulay na gyera. Anya, handa siyang pangalanan ng mga kongresistang dawit sa korupsyon sa flood control projects. Ay, Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktiin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa alarman, ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre, nakaprepara din ako, Kaya, I am a soldier, And I came from a tactical unit, so I'm prepared to go to the battlefield.
Samantala si Volunteers Against Crime and Corruption President Boy Evangelista, inilutang naman si House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersiya. Ang hirap nilang mabanggit eh. May isa pa nga hindi mabanggit eh. Alam naman natin kung sino yun eh, si Speaker, di ba? Speaker of the House. So, nandun na tayo eh. So, dinidribble natin eh. Dapat tayo, i-break natin itong cycle na to eh. Yung cycle of corruption, basagin natin to. And dapat mag-focus na lang talaga tayo dito, no? Kaya willing, kami, okay kami. Yung mga least guilty to be admitted sa Witness Protection Program. Una namang itinanggi nila Saldico at Romualdez ang mga akusasyon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.